Good morning pala sa inyong lahat. Ito na naman ako, pasok sa trabaho, almusal habang nagmamaneho. Inihanda kasi agad ni misis yung almusal ko eh. Ano lang, kapirasong cake lang. Ano to coffee, parang imbis na mocha, ano siya, coffee. Kaya bagay lang dito sa kape ko, halos magkasing lasa. Siya nga pala minsan na yung setup ko ng camera na to, dalawang klase yun eh. Ang gamit ko ngayon is Action 5 Pro, dati na nag-upgrade ako from Action 4. Maganda rin ang Action 4. So dahil lang nag-sale ngayon dahil Black Friday, inisip-isip ko kung dapat ako mag-upgrade, kung anong bibiling ko, yung Pocket 3 ba o 5 Pro, o ilalabas na rin yung yung DJI Osmo 6. Actually matagal kong hinintay yung yung DJI Osmo 6 na yan eh. Kaya lang na sa karamihan ng mga nagko-comment tungkol sa buti na lang paaga sa China, halos pareho lang ng Action 5 Pro. Walang ganang pinagkaiba, kunti lang meron, pero kunti lang yan. Hindi naman ako mahilig sa vertical, kaya usually nag-video ko horizontal o landscape. Pero kung mahilig ka sa portrait, okay din yun. Hindi ka na mag-adjust, diba, automatic na. Ang nga lang nakakrap yung resolution. So total yung kanyang 1.1 na sensor, compare mo dito sa 1.3, pag kinrap mo yon, ginawa mong landscape, parang sa matotal ganyan din kakalabasan. Kaya kailangan alam mo rin yung kumbaga may alam ka konti sa technology, at least kukuha ka rin ng mga idea tsaka mga tawag dito, mga informasyon sa nandiyan naman ng internet eh. Nandiyan lahat kung bago ka bumili ng isang bagay. Ang ganda na yung siyempre tingnan mo muna yung mga review nila, di ba? So yun nga, yung Pocket 3 naman okay lang din, pero hindi para sa akin dahil yung bokeh niya, yung bokeh o yung kanyang background nagba-blurred. Ayan sensya na. Eh di ba tayo kapag karamihan sa atin, kasi napapansin ko pag pupunta sa mga nagpapapicture, nagpapavideo, pupunta sila, ginagawa nilang background, maganda yung background nila, ganyan. So anong purpose ng pagka nag-bokeh? Parang mabablurred yung background mo, di ba? So parang sayang naman yung background natin. So kagandahan naman ng yun nga ng Action 5 o Action 5 Pro, hindi siya nabablurred yung background mo lahat, kaya nga wide wina-wide mo. Yung may iba wina-wide din yung mga Pocket 3, di ba? Yung Osmo o Pocket 3, nilalagyan nila ng wide na additional na wide para mag-wide siya, additional na lens na pwede mong ilagay mo para mag-wide siya, para at least makita mo yung background. Kaya lang yung dahil sa bokeh nga, so anong purpose nun, di ba? Magbablur siya. So doon ko na pag-isip-isip na hindi para sa akin yun. At isa pa yung durability niya, nagkaroon din ng issue sa mechanism niya. Siyempre
Usually naman kapag mechanism, siyempre pag gumagalaw maaari na apektuhan yung mga mechanical niya. At isa pa rin yung sa lahat ng iniiwasan ko yung battery. Ayoko ng built-in battery kasi nagkaroon na ako niyan dati ng yung mga tawag dito yung ano ba to, Insta360 na maliit, nag-iinit lagi yung battery, gano'n. Tsaka tulad din naman ng cellphone yan minsan umabot lang ng mga 3 years after noon, papahina na rin yung battery, di ba? Hindi tulad ng DJI Osmo na pwede mong palitan ng battery kapag mahina na. Yung Osmo Pocket 3 pag siyempre yung battery niya after 3 years, hindi na ganun yung kanyang performance ng battery. So isa pang bagay yun, di ba? Kaya nga ginagawa ko, nagwa-wide ako. Itong camera ko, wina-wide ko para at least makita yung background din habang nagmamaneho ako. Kasi pagka naka-standard dewarp, okay, diretso nga yung kanyang yung linya. Dewarp yan o normal, standard. Kaya lang, napapansin ko yung si Mrs. pag nakikita ko yung katawan niya, lumalapad. So yung gilid, lumalapad talaga. Tsaka pag ulo mo, makita mo sa gilid, lumalapad. Hindi maganda tingnan. Ginawa ko na lang, wide na lang, para kahit na konti merong ang tawag dito yung medyo hindi diretso ang gilid, okay lang. So differential lang naman yun yung mga fish eye na tinatawag, di ba? Okay lang yan kung konti lang ang diferensya. Napasok nga pala ko yung maaga dahil pinapasok ko ng boss ko ng maaga pasok ngayon na dapat alas 9, ngayon alas 8. Overtime ako, okay lang. Dagdag din yan, di ba? Kinig mo tayo ng balita. Napatay na po noong 2020. Ayon po sa militar, ang grupo ni Sulaiman ang sakot sa serye ng karahasan sa rehiyon, kabilang ang pagpatay sa Masyadong stop mula sa Batangas. Masyadong stop. Yan ang sudden stop dito. Sa Davao Oriental naman, 14 anyos na binatilyong patay matapos pagbabarilin sa bayan ng Malita. Naritong balitang permal sigurado mula sa Davao Oriental at Bernal Tocmuermel. Dahil sa spot ang 14 anyos na binatilyo matapos barilin ang hindi pa nakikilalang lalaki sa barangay Bolinda sa bayan ng Malita, Davao Occidental. Kinilalang biktima na si alias Far, grade 7 pupil na taga-slaughter area sa barangay Poblacion, Malita. Patay sa report ng pulisya, habang naglalakad ang biktima, may isang armado umanong lula ng motorsiklo ang lumapit. Binaril sa ulo at dibdib ang biktima na agad niyang ikinamatay. Mabilis na nakatakas ang salaring sakay ng motorsiklo na wala umanong plate number. Patuloy ang hot pursuit operation sa responsable at inaalam na rin ang motibo sa krimen. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMF, Colonel Tokmo. Maraming salamat, Colonel Tokmo. Samantala sa Negros Occidental, pulis at sibilyan patay po sa iwalay na pamamaril ng miyembro ng New People's Army. Lagi na lang wala na itong pagkabata ko mula nung sa Pilipinas pa ako. Diyan ngayon halos hindi nagbabagong balita sa Pilipinas halos sa panay sa bayan ng Galatrava, Negros Occidental ng pagbabarili ng may patayan lalaki linggo ng umaga. Makalipas ang ilang oras, nagkainkwentro ang mga armado at first service. Yun lang, pagka nakikinig ka ng balita, kumbaga expose ka sa mga ganyan na mga crime, lalo na sa atin yan ang gusto lang yung binabalita Pero pag hindi ka nakikinig ng balita, akala mo peaceful, parang wala nangyayari, di ba? Walang nangyayari sa paligid mo. Ganyan din naman dito sa Australia Pero hindi ganong kabrutal pagka nagbabalita ng mga ganyan, mga sa kinukover pa nila, hindi binabalita. Lalo na mga suicidal, ganyan, yung mga pero hanggat maaari, pinkatakpan nila yung
mga crime. Isang baka kasi pwedeng magreklamo yung mismong binabalitaan nila. Dito kasi lahat dito may meron silang rights